Hindi raw iniutos si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ni hindi raw nila sinisingle out ang senador. Sinabi yan ng Ombudsman sa harap ng mga field investigators ng anti-graft body. Today, there's a big rally or commotion in EDSA, and of course our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Matapos raw ang kanyang press briefing nung Lunes, nang mabanggit itong inihahanda na nila ang kaso ni Marcoleta, naging headline na raw ang kanyang pahayag. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the good work was good. So I said we will find a case. Idiniin ni Remulla na hindi totoo na namimili sila ng kakasuhan. Wala raw silang kinalaman sa kung sinong iniimbestigahan ng field investigators sa kanyang tanggapan. Giit ng Ombudsman, mataas man o mababa, tatamaan raw pag nakitaan nila ng mali sa ginagawa. Kini-question ngayon ng iba't ibang grupo na nagkikilos protesta sa EDSA ang napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Ang ilan, bitbit ang tanong na bakit si Marcoleta ang kakasuhan ng pandarambong kung ang umamin sa katiwalian sa multibillion scam si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, nasa preliminary stage na ang reklamo laban kay Romualdez. Lumalakas na raw ang kaso laban sa dating Speaker. Pagka nilinaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at ituwid ang landas ng mga produkto. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo isasampa ang kaso. Pirma na lang ni Ombudsman Remulla ang kinakailangan para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo maisasampa ang naturang reklamo. Pirma na lang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang hinihintay para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Hindi raw iniutos si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ni hindi raw nila sinisingle out ang senador. Sinabi yan ng Ombudsman sa harap ng mga field investigators ng anti-graft body. Today, there's a big rally or commotion in EDSA, and of course our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Matapos raw ang kanyang press briefing nung Lunes, nang mabanggit itong inihahanda na nila ang kaso ni Marcoleta, naging headline na raw ang kanyang pahayag. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the good work was good. So I said we will find a case. Idiniin ni Remulla na hindi totoo na namimili sila ng kakasuhan. Wala raw silang kinalaman sa kung sinong iniimbestigahan ng field investigators sa kanyang tanggapan. Giit ng Ombudsman, mataas man o mababa, tatamaan raw pag nakitaan nila ng mali sa ginagawa. Kini-question ngayon ng iba't ibang grupo na nagkikilos protesta sa EDSA ang napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Ang ilan, bitbit ang tanong na bakit si Marcoleta ang kakasuhan ng pandarambong kung ang umamin sa katiwalian sa multibillion scam si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, nasa preliminary stage na ang reklamo laban kay Romualdez. Lumalakas na raw ang kaso laban sa dating Speaker. Pagka nilinaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at ituwid ang landas ng mga produkto. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo isasampa ang kaso. Pirma na lang ni Ombudsman Remulla ang kinakailangan para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo maisasampa ang naturang reklamo. Pirma na lang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang hinihintay para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Hindi raw iniutos si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ni hindi raw nila sinisingle out ang senador. Sinabi yan ng Ombudsman sa harap ng mga field investigators ng anti-graft body. Today, there's a big rally or commotion in EDSA, and of course our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true.
Matapos raw ang kanyang press briefing nung Lunes, nang mabanggit itong inihahanda na nila ang kaso ni Marcoleta, naging headline na raw ang kanyang pahayag. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find a case. Idiniin ni Remulla na hindi totoo na namimili sila ng kakasuhan. Wala raw silang kinalaman sa kung sinong iniimbestigahan ng field investigators sa kanyang tanggapan. Giit ng ombudsman, mataas man o mababa, tatamaan raw pag nakitaan nila ng mali sa ginagawa. Kini-question ngayon ng iba't ibang grupo na nagkikilos protesta sa EDSA ang napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Ang ilan, pitbit ang tanong na bakit si Marcoleta ang kakasuhan ng pandarambong kung ang umamin sa katiwalian sa multibillion scam ay si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, nasa preliminary stage na ang reklamo laban kay Romualdez. Lumalakas na raw ang kaso laban sa dating speaker. Pagka nilitaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at ituwid ang landas ng mga produkto. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo isasampa ang kaso. Pirma na lang ni Ombudsman Remulla ang kinakailangan para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo maisasampa ang naturang reklamo. Pirma na lang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang hinihintay para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Hindi raw iniutos si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ni hindi raw nila sinisingle out ang senador. Sinabi yan ng Ombudsman sa harap ng mga field investigators ng anti-graft body. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Matapos raw ang kanyang press briefing nung Lunes, nang mabanggit itong inihahanda na nila ang kaso ni Marcoleta, naging headline na raw ang kanyang pahayag. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find a case. Idiniin ni Remulla na hindi totoo na namimili sila ng kakasuhan. Wala raw silang kinalaman sa kung sinong iniimbestigahan ng field investigators sa kanyang tanggapan. Giit ng ombudsman, mataas man o mababa, tatamaan raw pag nakitaan nila ng mali sa ginagawa. Kini-question ngayon ng iba't ibang grupo na nagkikilos protesta sa EDSA ang napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Ang ilan, pitbit ang tanong na bakit si Marcoleta ang kakasuhan ng pandarambong kung ang umamin sa katiwalian sa multibillion scam ay si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, nasa preliminary stage na ang reklamo laban kay Romualdez. Lumalakas na raw ang kaso laban sa dating speaker. Pagka nilitaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at ituwid ang landas ng mga produkto. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo isasampa ang kaso. Pirma na lang ni Ombudsman Remulla ang kinakailangan para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo maisasampa ang naturang reklamo. Pirma na lang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang hinihintay para maisampa na ito sa Sandigan Bayan.